Yun ang mga kababayan, Mike Abby, hindi talaga mapalagay. Talagang ayaw tigilan. Si Vice President Sara Duterte, gusto talaga ni Mike Abby, mga kababayan, na ma-impeach itong ating pinakamaganda, pinakamagaling, pinakamamahal na Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Pero bago tayo magpatuloy, babati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, ayon kay Mike Abby, tapos na yung eleksyon, yung pag-uusapan na daw, itong tungkol nga sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Aba, yun ang gusto ni Mike Abby, mga kababayan. Ayaw ni Mike Abby, na pag-usapan ng ating mga nasa matataas na posisyon, itong mga senador, congressman, itong ating Pangulo na si Pangulong Bongbong Marcos. Ayaw ni Mike Abby na pag-usapan kung paano malutas yung problema ng ating bansa at paano talagang maibsan man lang, mga kababayan, yung paghihirap at yung pagtaas, lalong pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Ang gusto na itong si Mike Abby, yung impeachment, mga kababayan, na ayon naman sa mga napanood natin na mga senador, yung ibang mga senador dyan, katulad ni Jinggoy o Senador Jinggoy Estrada, ay tutol siya talaga na matuloy itong impeachment, mga kababayan. May video tayo para magmukhang tanga itong si Mike Abby, mga kababayan. Siya lang naman siguro yung may gusto, o itong kanya mga taga-suporta, yung may gusto na ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Bakit ayaw mong tumakbo, bilang isang senador para kasama ka doon sa mga bumubuto? Dahil nga, mga kababayan, itong impeachment na ito, itong gagawin nila kay Vice President Sara Duterte, hindi naman yan judicial, mga kababayan. Kung hindi, political yan. Numbers game yan, mga kababayan. Kung sino yung mas maraming kakampi, yan ang mas madalas mananaig. O kaya itong si Mike Abby, sigurado tayo na mabibigo ito, mga kababayan, dahil nga kulang na kulang itong mga senador ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. para ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Kaya ikaw, Mike Abby, para kang sumusuntok sa buwan, nananaginip kang gising. Baka nga nasubrahan ka na sa kakasinghot mo dyan, kaya kung ano-ano na yung mga sinasabi mo. Talagang galit na galit ito kay VP Sara, mga kababayan. Iwan ko lang kung magkano ang dahilan. Ngayon, medyo parang mayroon na tayong nakikita na itong si itong si Speaker Martin Romualdez, ito siguro yung nagpupundo nitong si Mike Abby. Kaya araw-araw, mga kababayan, ay talagang ayaw niya tigilan. Talagang araw-araw niyang binabatikos itong si VP Sara Duterte para maging masama sa tingin ng kanyang mga supporters. Pero dyan siya nagkakamali. Kasi nga, sila din yung mga isa sa dahilan, mga kababayan, kung bakit natalo itong mga kandidato ng alkansya ng Bagong Pilipinas. Dahil nga, yung ating mga kababayan ay hindi na basta-basta naniniwala sa kanilang mga kasinungalingan. Wala namang katotohanan. Halos lahat ng kanyang sinasabi. Yung gusto lang talaga nitong si Mike Abby ay sirain o siraan itong si VP Sara Duterte. Araw-araw yan, mga kababayan. Walang ibang bukang bibig itong tao na ito. Kung hindi, Vice President Sara Duterte ma-impeach na dahil sa mga ninakaw, bla 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 bla. Wala namang ipinapakitang ebidensya. At nung sinasabi nilang confidential fund, mga kababayan, sabi na ng kuwa na mismo ang nagsalita. Walang nilabag ang Office of the Vice President. At yung mga sinasabi nila, yung mga alias piatos dyan, normal yun, mga kababayan, dahil nga confidential nga. Hindi naman pwedeng ilagay yung totoong pangalan ng asset na yun. Kung sino yung nabigyan ng budget na yun, hindi kaagad-agad putol ang ulo ng asset na yun kung ilalagay yung totoong pangalan. Kaya hindi ninyo mabubula yung taong bayan. Alam ng taong bayan kung paano, kung anong kalakaran ng confidential fund. O ito na, mga kababayan, wag na natin itong patagalin.
Sabay-sabay na natin itong panoorin. Itong si Mike Budol. O ito. Ngayon, naiproklama na po ang mga bagong senador at nanalong senador. Nakikilala na at makikilala na natin ang mga maninindigan. O ito mga kababayan ang napanood na natin, yung alam na natin na mga senador nabubuto mga kababayan na hindi pabor sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay 13. 8 lang yung kailangan 8 lang yung kailangan para hindi ma-impeach itong si VP Sara Duterte. Pero nga sa mga lumalabas na survey mga kababayan ay 13 yung hindi bubuto, no? Para ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Kaya ikaw Mike Abe, ang dapat mong gawin, maglumpasay ka, tawag nitong mga kababayan, mag-iiyak ka dahil nga yung pangarap mo na sirain o siraan itong si VP Sara Duterte ay hindi talaga magwawagiyan. Hindi talaga magtatagumpay yan, Mike Abe. Kung hindi magtatagumpay ang masama laban sa kabutihan. Ito Mike Abe, patuloy natin. Mayroon man sila noon tungkol sa article of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Alam naman ninyo, doon ko pa sinabi na after election, after proclamation, ay impeachment na po ang pag-uusapan. Mga kababayan, maliwanag na ang gustong marinig ni Mike Abe na pag-usapan sa Senado, sa Kongreso, ay yung impeachment na lang. Ayaw ni Mike Abe mga kababayan na pag-usapan kung paano maibsan yung paghihirap ng ating mga kababayan, tayong mga Pilipino. Ayaw ni Mike Abe na yan yung pag-uusapan, paano maibaba yung presyo ng bilihin. Paano magkaroon ng trabaho yung mga maraming Pilipino na ating kababayan na walang trabaho, walang pinagkikitaan. Ang gusto ni Mike Abe, impeachment, dahil dyan siya kumikita mga kababayan. Ginagawa niyang content, ginagawa niyang gatasan itong si VP Sara Duterte. Yan lagi yung kaniyang bukang bibig dahil pinagkakikitaan ni Mike Abe itong si VP Sara, bukod pa sa pundo. May pundo yan mga kababayan. Maniwala kayo sa akin, pinupunduhan itong si Mike Abe para lang siraan at sirain itong si VP Sara Duterte. Pinagkakitaan ni Mike Abe. Ayaw ni Mike Abe na magkaroon ng usapin tungkol sa paghihirap ng ating mga kababayan dahil baka mawalan siya ng kita. Mga kababayan, patuloy natin to. Nauna nang sinabi ng Senate President Escudero, ready na sila. Ngayon po ay may mga bago na senador. Kaya asahan natin na hindi matutuloy yan. Makikilala natin araw-araw. Araw-araw pa. Ang mga senador na titingin sa, ano tawag dito? Ano tawag yan? Ebidensya? Testigo? Asan yung ebidensya? Kaya ay magbubulag-bulagan sila. Nako po. Dahil meron silang pinagkakautangan ng loob o mas nakatingin sila sa kapartido kaibigan kaysa sa ebidensya na kailangan para mabigyan ng hustisya ang di umano ay malaki-laking pera na ginastos ng Office of the Vice President na hindi may paliwanag kung paano ginamit. Ayan mga kababayan yung sinasabi ni Mike Abe, ito'y tungkol sa confidential fund niya ni VP Sara. Ayon sa kuha mga kababayan, ulitin ko lang walang paglabag, clear na yung Office of the Vice President Sara Duterte, walang irregularidad mga kababayan o walang paglustay ng pera mula sa Office of the Vice President mga kababayan. Kaya ikaw Mike Abe, tigil-tigilan mo na nga yung paninira mo kay Vice President Sara Duterte dahil habang sinisiraan mo itong si Vice President Sara Duterte,
pakunti ng pakunti yung mga naniniwala sa'yo. Marami nang nag-unfollow sa'yo. Marami na nag-unsub sa'yo. Kahit ako noon ay humanga din ako sa'yo. Loko. Pero ngayon, gusto kitang araw-arawin din na babatikusin. Hindot kang tao ka. Ito mga kababayan, ayun naman kay Senador Jinggoy Estrada. Itong si Mike Abby talagang nangarap ito ng gising mga kababayan. Suntok sa buwan din itong pangarap nitong si Mike Abby. Wala talagang mangyayaring impeachment mga kababayan. At kung halimbawa matutuloy mo yung impeachment na yan, mababasura yan. Ito, panoorin natin itong si Senador Jinggoy Estrada. Impeachment is a political process, not a judicial one. Sangayon po ako sa hindi pagtuloy ng impeachment. There are many pressing problems in our country that need to be addressed. Totoo yan. Not only by the two highest officials, but also by us, lawmakers. Impeachment will only sow divisiveness and distract us from the urgent and pressing issues we must collectively address. Impeachment moves should be firmly rooted in the principles of justice and accountability, not personal or partisan motives. Impeachment is a political problem. Ayan, maliwanag mga kababayan ha. Natutol itong si Senador Jinggoy Estrada sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At ulitin ko lang mga kababayan, 13 senador na yan. Nung binukod-bukod niya, nila Professor Malutikia mga kababayan, kung sino-sino ba yung pabor at hindi pabor sa impeachment. 5 lang ang pabor sa impeachment mga kababayan ha. Samantalang 13 ang hindi pabor o gustong ipatigil, ipahinto yung impeachment na yan. Kaya ikaw Mike Abby, wala kang magagawa. At kung gusto mo sana talaga na ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte, dapat tumakbo ka nung nakaraang eleksyon bilang isang senador. Para may boses ka, hindi ka maggawa dyan sa social media account mo at mambudol ka ng mga followers mo, ng mga subscriber mo. Binubudol mo lang yung mga nanonood sa'yo. Wala namang katotohanan yung lahat ng mga sinasabi mo. Hindi ka nalalayo kay Epifanio Labrador. Medyo lamang ka nga lang kay Epifanio Labrador dahil isa kang journalist. Medyo disente ka. Samantalang itong si Epifanio Labrador, inosente. O yun ang dito lang muna mga kababayan. At bago tayo magtatapos, ay mag-shoutout lang muna tayo. Wala talagang mangyayaring impeachment mga kababayan. Talagang, may internet ba ako? Naputol yung wire ko ha. Di pa naidugtong yung ating internet mga kababayan. Shoutout ha kay Ma'am Bergia Religious ng Pulilan, Bulacan. Kay Ma'am Edisa Borbi. Kay Ma'am Joyce ng Japan. Shoutout na rin kay Bobby Ituli. Shoutout na rin kay Danilo Pedro. Shoutout kay Elmer Orlanda. Shoutout kay Igay Esparago. Shoutout na rin kay Mark Steven Lauriti. Shoutout kay Edward Istudillo. Shoutout kay Choi Sabililla. Shoutout kay Jesus Ganya. Kay Sami Trabajada Cooper. E.G. Ferrer, shoutout ha sa'yo idol ha. E.G. Ferrer, shoutout kay Irna Niguid. At kay Vicente Digumas. Yun ang dito lang muna at habol natin si Guillermo Bankel at si Mary Grace Galientes. Yun ang dito lang muna at once again, this is Ronde TV mo. Ingat ang lahat. God save the Philippines.